Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang aking buong dedikasyon at propesyon ay nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga minamahal na senior citizen. Sa aking maraming taon ng pagsisilbi, marami na po akong nakitang kwento ng kalusugan, mga tagumpay, mga pagsubok, at higit sa lahat, ang kahalagahan ng tamang kaalaman. Ang layunin ko po ngayon ay maging gabay ninyo, isang kaibigan at doktor na magbabahagi ng isang napakahalagang paksa na maaaring hindi ninyo namamalayan na tahimik na nakaaapekto sa inyong puso. Araw-araw, marami sa atin ang umiinom ng gamot para sa iba't ibang karamdaman. Ngunit naisip niyo po ba kung ang mga gamot na ito na inaasahan nating magpapagaling sa atin ay mayroon palang itinatagong panganib? Sa ating talakayan ngayon, bubuksan natin ang inyong mga mata sa 6 na karaniwang uri ng gamot na maaaring palihim na nagpapataas ng peligro ng atake sa puso. Ang pag-unawa sa mga nakatagong panganib na ito ay mahalaga upang makagawa kayo ng matalinong desisyon para sa inyong kalusugan. Kung kayo po ay seryoso sa pangangalaga ng inyong katawan at puso, samahan ninyo ako sa mahalagang paglalakbay na ito. Una, mga hormonal contraceptive gamot para sa pagpaplano ng pamilya. Bagamat ang mga hormonal contraceptive ay karaniwang ginagamit ng mga kababaihan sa kanilang reproductive age, mahalaga po para sa ating mga lolo at lola, mga magulang, na malaman ang epekto nito upang magabayan ang inyong mga anak at apo. Ang mga gamot na ito ay naging napakalaking tulong sa pagpaplano ng pamilya at pagbibigay ng kontrol sa kababaihan sa kanilang kalusugan. Subalit, kaakibat nito ang ilang antas ng panganib sa cardiovascular system. Mayroong tinatawag na combined hormonal contraceptives, CHCs. Ito po yung mga tableta patch o vaginal ring na may pinagsamang sangkap na estrogen at progestin. Ayon sa mga malawakang pag-aaral, ang paggamit ng CHCs ay maaaring magpataas ng panganib ng tinatawag na arterial thrombotic events. Sa mas simpleng salita, ito ay ang pamumuo ng dugo sa mga ugat na daluyan ng dugo papunta sa puso at utak na maaaring magresulta sa atake sa puso, myocardial infarction o ischemic stroke. Isang komprehensibong pag-aaral na isinagawa sa Europa na sumuri sa mahigit 2 milyong kababaihan na may edad 15 hanggang 49 ang nagpakita ng isang nakababahalang resulta. Napag-alaman na ang mga gumagamit ng combination pills na may estrogen at progestin ay nakaranas ng dobleng pagtaas sa peligro ng mga nabanggit na kondisyon. Upang mas maunawaan natin, nangangahulugan ito na sa bawat taon, mayroong isang karagdagang kaso ng stroke sa bawat 4,760 na babaeng gumagamit nito at isang karagdagang kaso ng atake sa puso sa bawat densawisan na babae. Ang mas nakakagulat pa, ang mga hindi iniinom na CHCs tulad ng vaginal ring ay nagpakita ng mas mataas na panganib. Ang vaginal ring ay iniugnay sa 3.0 na beses na pagtaas sa peligro ng atake sa puso. Bakit po ito nangyayari? Ang pangunahing mekanismo ay pinaniniwalaang dahil sa epekto ng estrogen sa proseso ng pamumuo ng dugo coagulation. Ang estrogen ay maaaring magpabilis sa paggawa ng mga clotting factors o mga sangkap na nagpapatigas
at namumuo ng dugo. Isipin po ninyo para itong pampalapot ng dugo na kung sumobra ay maaaring makabuo ng maliliit na bara thrombus sa ating mga ugat. Ang epektong ito ay lalong mapanganib para sa mga kababaihan na mayroon ng ibang risk factors tulad ng paninigarilyo, alta presyon, o mataas na kolesterol hyperlipidemia. Sa kabilang banda, meron din namang progestin-only contraceptives. Ito ay maaaring tableta injection implant o intrauterine device IUD na progestin lamang ang sangkap. Sa pangkalahatan, mas mababa ang panganib nito sa puso kumpara sa mga gamot na may kasamang estrogen. Sa parehong pag-aaral sa Europa, nakita na bagamat mayroon pa ring bahagyang pagtaas ng panganib ang mga progestin-only methods, ito ay mas hamak na mababa. Ang pinakamahalagang natuklasan ay ang progestin-only IUD ay hindi nagpakita ng anumang pagtaas sa panganib ng atake sa puso o stroke. Ginagawa itong mas ligtas na opsyon para sa mga kababaihan na may alalahanin sa kanilang cardiovascular health. Pangalawa, mga NSAID non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ito po ay isang kategorya ng gamot na marahil ay pamilyar sa karamihan sa atin. Ang mga NSAIDs ay malawakang ginagamit para maibsan ang sakit pain, bawasan ang pamamaga inflammation at magpababa ng lagnat. Kabilang dito ang mga gamot na nabibili kahit walang reseta tulad ng ibuprofen at naproxen. Bagamat mabisa ang mga gamot na ito, ay iniuugnay sa mas mataas na panganib ng mga problema sa puso tulad ng atake sa puso at stroke. Paano po ito gumagana? Ang mga NSAID ay pumipigil sa pagkilos ng mga enzyme na tinatawag na cyclooxygenase COX, partikular na ang COX-1 at COX-2. Ang mga enzyme na ito ang responsable sa paggawa ng mga prostaglandins, mga sangkap sa katawan na nagdudulot ng pamamaga at sakit, ngunit may mahalaga ring papel sa pagpapanatili ng iba't ibang normal na function ng katawan. Ang problema, ang pagpigil sa mga enzyme na ito ay maaaring makasira sa balanse sa pagitan ng pag-impis vasoconstriction at pagluwag vasodilation ng mga daluyan ng dugo, pati na rin sa pamumuo ng platelets sa dugo. Ito ang nagpapataas ng panganib ng pamumuo ng dugo na maaaring bumara sa ugat. Ang kawalan ng balanseng ito ay lalong delikado sa mga taong mayroon ng datihang sakit sa puso. Maraming pag-aaral na ang nagpatunay sa panganib na ito. Mismong ang US Food and Drug Administration FDA ay nagbigay diin na ang peligro ng atake sa puso o stroke ay maaaring magsimula kahit sa mga unang linggo pa lamang ng pag-inom ng NSAID. Ang panganib na ito ay lalong tumataas habang tumatagal ang paggamit at habang mas mataas ang dosis na iniinom. Mahalagang tandaan na ang babalang ito ay para sa parehong nabibili, over-the-counter at mga diresetang NSAID. Isang malawakang pagsusuri na inilathala sa European Cardiology Review ang tumalakay sa mga epekto sa puso ng mga tradisyonal na NSAID at ng mas bagong uri na tinatawag na COX-2 selective inhibitors COX-SIBs. Idiniin sa pagsusuring ito na ang mga masamang epekto ng NSAID sa puso ay matagal na panahong hindi napagtuunan ng pansin, kaya't ngayon lamang tumataas ang kamalayan tungkol sa mga potensyal na panganib nito. Hindi lahat ng NSAID ay magkakapareho ang antas ng panganib sa puso.
Halimbawa, ang gamot na diclofenac ay iniugnay sa mas mataas na peligro ng malalaking problema sa ugat kabilang ang atake sa puso kumpara sa ibang NSAID. Sa kabilang dako, ang naproxen naman ay tila may mas magandang profile pagdating sa kalusugan ng puso. Dahil sa mga potensyal na panganib na ito, napakahalaga na gamitin ang mga NSAID ng may lubos na pag-iingat, lalo na sa ating mga senior citizen na madalas makaranas ng pananakit ng kasu-kasuan. Narito po ang ilang payo mula sa inyong doktor. Suriin ang kasaysayan ng puso. Bago magsimulang uminom ng anumang NSAID, mahalagang suriin ng doktor ang inyong cardiovascular history at mga risk factor. Kausapin ninyo ang inyong doktor tungkol dito. Pinakamababang dosis sa pinakamaikling panahon. Kung kailangan talagang uminom, dapat irekomenda ng doktor ang pinakamababang dosis na epektibo para sa inyong sintomas at dapat itong inumin sa pinakamaikling posibleng panahon lamang. Hindi ito dapat gawing parang maintenance na gamot para sa sakit. Bantayan ang presyon regular na subaybayan ang inyong blood pressure at maging alerto sa anumang senyales ng mga side effect na may kaugnayan sa puso, lalo na kung matagalan ang paggamit. Maghanap ng alternatibo para sa mga pasyenteng may mataas na panganib sa puso. Mas makabubuting maghanap ng ibang paraan para sa pain management, tulad ng physical therapy, tamang ehersisyo o ibang klase ng gamot na mas ligtas para sa puso. Pangatlo, mga gamot sa diabetes na thiazolidinedione. Ang mga gamot sa kategoryang ito tulad ng rosiglitazone ay idinisenyo upang mapabuti ang kontrol sa asukal sa dugo, glycemic control ng mga taong may type 2 diabetes. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapataas ng pagiging sensitibo ng katawan sa insulin. Gayunpaman, ang mga alalahanin tungkol sa kaligtasan nito para sa puso ay lubhang nakaapekto sa paggamit nito sa klinika. Ang rosiglitazone ay isang peroxisome proliferator activated receptor gamma PPAR gamma agonist. Sa mas simpleng paliwanag, ina-activate nito ang isang receptor sa ating mga cells na nagkokontrol sa mga genes na sangkot sa metabolismo ng asukal at taba. Dahil dito, nagiging mas epektibo ang insulin sa mga kalamnan at tissue na nagpapababa ng blood sugar. Bagamat epektibo ang mekanismong ito, naaapektuhan din nito ang balanse ng likido sa katawan at ang level ng taba lipids na maaaring magkaroon ng epekto sa kalusugan ng puso. Ang kaligtasan ng rosiglitazone sa puso ay naging paksa ng malawakang pananaliksik at debate. Isang meta-analysis pagsasama-sama ng resulta ng maraming pag-aaral na inilathala sa New England Journal of Medicine noong 2007 ang nagpahiwatig ng 43% na pagtaas sa panganib ng atake sa puso, myocardial infarction sa mga pasyenteng gumagamit ng rosiglitazone. Paulit-ulit na ipinakita sa maraming pag-aaral na ang rosiglitazone ay iniuugnay sa mas mataas na peligro ng heart failure o paghina ng puso. Mahalaga pong linawin ang heart failure ay hindi nangangahulugan na biglang tumitigil ang puso. Ito ay isang kondisyon kung saan ang puso ay nahihirapan ng mag-pump ng dugo ng sapat para sa pangangailangan ng buong katawan na kadalasang nagreresulta sa pamamanas at hirap sa paghinga.
Isang komprehensibong meta-analysis ang nagtapos na bagamat walang malaking pagtaas sa atake sa puso o pagkamatay dahil sa sakit sa puso, ang panganib ng heart failure ay kapansin-pansing mas mataas. Ang mga resulta naman mula sa mga obserbasyonal na pag-aaral ay magkakaiba pagdating sa ugnayan ng rosiglitazone sa stroke o pangkalahatang dami ng namamatay. May mga pagsusuri na nagmumungkahi ng mas mataas na panganib habang ang iba naman ay hindi nakakita ng makabuluhang pagtaas. Ang kontrobersyang bumabalot sa rosiglitazone ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng masusing pagbabantay sa mga gamot kahit na ito ay aprobado na post-marketing surveillance at ng komprehensibong pagsusuri sa kaligtasan ng mga ito. Para sa ating mga doktor, kailangan naming timbangin ng mabuti ang benepisyo ng pagkontrol sa blood sugar laban sa mga potensyal na panganib sa puso kapag isinasaalang-alang ang mga gamot na ito. Sa kasalukuyan, mas pinipili na ang mga alternatibong gamot sa diabetes na may mas magandang safety profile, lalo na sa mga pasyenteng mayroon ng sakit sa puso o mataas ang risk factors. Pang-apat, ilang uri ng antidepressant. Ang kalusugan ng isip ay kasing halaga ng kalusugan ng katawan. Ang mga antidepressant tulad ng tricyclic antidepressants, TCAs at selective serotonin reuptake inhibitors SSRIs ay malawakang ginagamit upang gamutin ang depresyon. Bagamat epektibo ang dalawang klasing ito, ay meron ding mga potensyal na side effects sa puso na mahalagang isaalang-alang. Ang tricyclic antidepressants TCAs tulad ng amitriptyline at nortriptyline ay gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa muling pagsipsip reuptake ng mga neurotransmitter tulad ng norepinephrine at serotonin na nagpapabuti ng mood. Gayunpaman, ang kanilang epekto ay umaabot hanggang sa puso. Pagbaba ng presyon. Ang mga TCA ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaba ng presyon ng dugo kapag tumatayo orthostatic hypotension na nagiging sanhi ng pagkahilo at pagtaas ng panganib na matumba isang seryosong alalahanin para sa ating mga senior. Epekto sa kuryente ng puso. Ang mga gamot na ito ay maaaring magpabagal sa daloy ng kuryente sa puso na makikita sa paghaba ng PRQRS at QT intervals sa isang electrocardiogram ECG. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring maging sanhi ng hindi regular na tibok ng puso arrhythmias, kabilang na ang mapanganib na ventricular tachycardia at fibrillation, pagbilis ng tibok ng puso. Kadalasan ang mga TCA ay nagdudulot ng tachycardia o mabilis na pagtibok ng puso dahil sa kanilang anticholinergic effects. Ito ay maaaring maging problema lalo na sa mga pasyenteng may dati ng kondisyon sa puso. Dahil sa mga potensyal na masamang epektong ito, iba yung pag-iingat ang kailangan kapag nagre-reseta ng TCA sa mga taong may sakit sa puso. Mas mainam na humanap ng ibang alternatibong gamutan para sa kanila. Ang selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs, kabilang ang fluoxetine. Kilala sa brand name na Prozac at sertraline Zoloft, ay mas piling pinipigilan ang reuptake ng serotonin lamang. Sa pangkalahatan, itinuturing silang may mas magandang profile para sa puso kumpara sa mga TCA. Panganib sa QT interval, ilang SSRI partikular ang citalopram at escitalopram ay
iniugnay sa paghaba ng QT interval na depende sa dosis. Maaari itong magpataas ng panganib ng isang bihira ngunit seryosong uri ng arrhythmia na tinatawag na torsades de Puentes. Dahil dito, inirekomenda ng FDA na limitahan ang maximum na pang-araw-araw na dosis ng citalopram upang mabawasan ang panganib na ito. Iba pang epekto bagamat hindi kasing dalas ng sa TCA, ang SSRI ay maaari ring magdulot ng orthostatic hypotension at mabagal na tibok ng puso. Karaniwan itong banayad lamang, ngunit kailangan pa ring bantayan, lalo na sa mga pasyenteng may problema na sa puso. Sa kabuuan, mas madalas na pinipili ang mga SSRI kaysa sa mga TCA para sa mga pasyenteng may depresyon na mayroon ding sakit sa puso dahil mas paborable ang kanilang mga side effect. Gayunpaman, ang mga individual na risk factor at posibleng interaksyon sa ibang gamot ay dapat palaging isaalang-alang ng doktor. Panlima, pseudoephedrine. Ang pseudoephedrine ay isang karaniwang sangkap sa maraming gamot para sa sipon at allergy na nabibili over the counter. Epektibo ito sa pag-alis ng baradong ilong, nasal congestion, ngunit mayroon din itong mga potensyal na epekto sa puso, lalo na sa mga taong may sakit na sa puso. Gumagana ang pseudoephedrine sa pamamagitan ng pag-stimulate sa mga alpha-adrenergic receptors. Nagiging sanhi ito ng pag-impis o pagliit constriction ng mga daluyan ng dugo sa loob ng ilong. Dahil sa pag-impis na ito, nababawasan ang pamamaga at nagiging mas madali ang paghinga. Ang problema, ang epektong ito ay hindi limitado sa mga tissue lamang ng ilong. Ang pseudoephedrine ay maaaring magdulot ng pag-impis ng mga daluyan ng dugo sa buong katawan na direktang nakaaapekto sa ating cardiovascular system, pagtaas ng presyon at bilis ng puso. Dahil sa epekto nitong pag-impis ng mga ugat sa buong katawan, maaaring tumaas ang presyo ng dugo at bumilis ang tibok ng puso. Ipinakita sa mga pag-aaral na kahit sa mga pasyenteng kontrolado ang alta presyon, ang pseudoephedrine ay maaaring magdulot ng bahagyang pagtaas sa systolic blood pressure. Panganib ng atake sa puso, may mga ulat na nag-uugnay sa paggamit ng pseudoephedrine sa mga acute coronary syndromes tulad ng atake sa puso. Ang epekto nitong sympathomimetic, parang nagpapasigla sa sistema, ay nagpapataas sa pangangailangan ng puso para sa oxygen. Kung ang isang tao ay mayroon ng makipot na ugat sa puso, ang dagdag na trabahong ito ay maaaring maging mitya ng isang atake sa puso. Panganib ng arrhythmia. Maaari ring magdulot ng arrhythmia ang pseudoephedrine, kabilang ang tachycardia o mabilis na tibok ng puso. Ang mga epektong ito ay lalong nakababahala sa mga taong may dati ng kondisyon sa puso o umiinom ng ibang gamot na nakaaapekto sa ritmo ng puso. Anong dapat gawin? Kumonsulta sa doktor. Ang mga taong may dati ng kondisyon sa puso tulad ng alta presyon o arrhythmia ay dapat kumonsulta muna sa kanilang doktor bago gumamit ng anumang gamot na may sangkap na pseudoephedrine. May mga alternatibong gamutan na mas ligtas para sa puso. Mag-monitor. Kahit sa mga malulusog na individual, ipinapayo na bantayan ang presyon ng dugo at bilis ng tibok ng puso kapag umiinom ng pseudoephedrine, lalo na kung mas mataas ang dosis o matagal ang paggamit. Mag-ingat sa interaksyon. Ang pseudoephedrine ay maaaring magkaroon ng interaksyon sa ibang mga gamot tulad ng monoamine oxidase inhibitors, MAOIs,
at beta blockers na maaaring magpalala sa mga epekto nito sa puso. Napakahalaga na ipaalam sa inyong doktor ang lahat ng gamot na inyong iniinom. Ang mahalagang aral sa buhay mula sa inyong doktor. Mga minamahal kong kaibigan, ang ating katawan ay parang isang sagradong tahanan. Hindi po natin basta-basta pinapapasok ang sinuman sa ating bahay nang hindi natin alam kung sino sila o ano ang kanilang pakay. Ganoon din po dapat ang pagtingin natin sa mga gamot na ating iniinom. Huwag po tayong maging pasibong tagatanggap lamang. Alamin natin kung ano ang ipinapasok natin sa ating katawan, para saan ito, at ano ang mga posibleng epekto nito. Maging aktibong kabahagi kayo ng inyong sariling pangangalagang pangkalusugan. Magtanong sa inyong doktor. Huwag matakot na linawin ang mga bagay na hindi ninyo nauunawaan. Ang kaalaman ay ang inyong pinakamalakas na sandata para mapanatiling malusog at malakas ang inyong puso at buong katawan. Sana po ay nakatulong ang ating talakayan ngayon. Kung mayroon kayong mga katanungan, mga karanasan na nais ibahagi o mga paksa na gusto ninyong talakayin natin sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. At syempre, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang ating mga susunod na health tips at mahahalagang impormasyon. Pinakamahalaga sa lahat, kung nahanap ninyong makabuluhan ang impormasyong ito, ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, at mga mahal sa buhay. Ang pagbabahagi ng tamang kaalaman ay iisa sa pinakamagandang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga. Manatiling mapagmatyag, manatiling malusog, at hanggang sa muli nating pagkikita. Ito po si Dr. Miguel Santos, ang inyong doktor at kaagapay sa landas ng kalusugan.